Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nililinaw ng pamunuan ng Philippine National Police na umano'y walang kinalaman ang pagiging dabaunon ni General Dovria kung bakit binawi o kinansela ang kanyang appointment. Ayon sa naging pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jen Fajardo, wala umano itong kinalaman lalong-lalo na sa third level appointment ng mga general sa Philippine National Police. Dapat kasi maging number 2 itong si General Dovria dahil siya ang number 3 sa ranking ng PNP. Ngunit nalagpasan ito mga kababayan po natin ang na-promote bilang number 2 pagkatapos mag-resign. Itong si General Sermonia bilang Deputy Chief of Administration ay itong number 4 mga kababayan po natin na si General Peralta, which is mista nga ni PNP Chief Acorda at taga-norte naman, which alam po natin na ang Pangulo ay taga-norte. At ang nagpipili, mga kababayan po natin, ay si PNP Chief Acorda at itong ating Pangulo. So, ibig sabihin, halata naman po natin na talagang mas pipiliin po nila, mga kababayan po natin, ang kanilang kaalyado, hindi lang kaalyado, mista pa mismo ni PNP Chief Acorda, mga kababayan po natin. Kahit tanggi pa yan ng Philippine National Police, siyempre, itong General Dovria, kahit sabihin naman natin na walang pamumulitika, at hindi sila nakikisali sa usapang pamulitika. Siyempre mga kababayan po natin, may pinagsamahan yan sila ng mga Duterte. So baka ito, ito analysis ko lang mga kababayan po natin. So baka ito ang isa sa mga rason kung bakit hindi natuloy ang kanyang pag-appoint bilang Deputy Chief of Administration, mga kababayan po natin. So anyway, pakinggan po natin ang naging pahayag mismo ni Police Spokesperson, Police Colonel Jen Fajardo, sa interview at sa balita mula sa East Iminay, mga kababayan. Walang kinalaman ang pagiging dabawenyo ni Police Lieutenant General Michael John Dovria kung bakit biglang binawi ng Philippine National Police ang nauna ng designation nito bilang top 2 man ng pambansang pulisya. Nabatid na unang itinalaga si General Dovria bilang kapalit ng iniwanang pwesto ni retired Lieutenant General Rodel Sermonia bilang Deputy Chief for Administration. Isang order ang lumabas na nagtatalaga kay General Dovria sa top rank ng PNP Command Group na may petsang January 29, 2024. Ngunit bigla rin itong binawi ng National Headquarters sa parehong araw. Sinabi ni PNP PIO Chief Colonel Jen Fajardo, wala raw kinalaman ang pagiging tubong Davao ni Dovria kung bakit binawi ang posisyon sa kanya. Well, I don't have any information about what you said, sir, but alam po natin ang transfer and designation po ng any PNP officer ay hindi po natin tinitignan kung ano po yung kanyang sinasabi niyo pong affiliation. So mga kababayan po natin, alam naman po natin, nangyayari na po yan. Kung sino ay yung nakaupong Pangulo, mas pinapriority niya yung kakilala niya. Gaya nito is obviously, this is recommended by PNP Chief Acorda kasi mista niya itong si General Peralta, mga kababayan po natin. Gaya lang dati kay Pangulong Digong, di ba? Mas pinili niya itong si PNP Chief General Bato de la Rosa dahil hindi lang taga Mindanao, hindi lang taga Davao, kundi nakatrabaho niya mismo sa Davao, mga kababayan po natin. So ito rin siguro ang naging basihan ni Pangulong Marcos and lalo na ngayon, hindi natin ma-deny mga kababayan po natin na medyo mayroong giyera ngayon sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni dating Pangulong Digong. So obviously, taga Davao ito, pipiliin niya talaga yung taga Norte na alam niya siya yung kakampihan kung totoo man. Dahil may mga pabali-balita na may umano'y destabilization pero which is wala namang katotohanan, dinidinayan ng ating Pangulo at dinidinayan ng pamunuan ng AFP at ng Philippine National Police. Pero ang ating Pangulo, ang administrasyon ni Pangulong Marcos at siyempre itong pamunuan ng PNP gusto makasigurado. So malinaw mga kababayan po natin na kahit i-deny ng pamunuan ng Philippine National Police ang issue ng pamulitika, kung taga saan man ang dapat i-promote, abay, matik na yan mga kababayan po natin. Tingin po sa appointment po ng third level officer po ng PNP ay meron po tayong SOPPB na lahat po yan ay dumadaan, tinitignan po yung service record, yung kanyang service reputation at it so happen na maliban po sa position po ng Chief PNP, yung TDCA and TDCO ay yaan po ay ang Pangulo po ang may authority po para i-appoint po sila.
Giit ni Fajardo, premature ang nasabing order at hindi ito dumaan sa tanggapan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang So yan po mga kababayan po natin, premature at tinitingnan ang kanyang service record, tinitingnan ang kanyang credential, kung karapat-dapat nga ba siya ma-promote bilang top 2 man and PNP at bilang Deputy Chief for Administration. Anyway mga kababayan po natin, yan po ay nais natin ipaalam sa ating mga kababayan na talagang may ganitong nangyayari mga kababayan po natin sa pamunuan ng Philippine National Police na at alam po natin ngayon medyo nalagay sa alanganin itong pamunuan ng Philippine National Police dahil noong 2023 pa lang napakaraming iskandalos na nangyayari, krimen na kinasangkutan ng pamunuan ng Philippine National Police o yung mga miyembro ng Philippine National Police. At ngayong 2024, nako po, kakasimula pa lang ng January, nasalang agad sa House of Representatives na hearing itong 44 na police kung saan sangkot sa holidap na umano'y nagkakahalaga ng 27 million at mas baka sobra pa umano. At yan po yung inaalam ng Philippine National Police at siyempre yung House of Representatives, may mga bagong testigo. Anyway mga kababayan po natin, hindi natin nilalahat at tandaan po natin maliit na porsyento lang umano sa Philippine National Police ang mga eskalawag. Kaso na-highlight lang ito dahil sila nga ang may mga kaso, may mga problema at umano'y mahigit na 800 na miyembro ng Philippine National Police ang nasibak ayon sa NAPOLCOM noong 2023. So sana ay bababa at hindi na sa dadami pa yung mga eskalawag dyan sa hanay ng Philippine National Police at sana panindigan po nila ang kanilang pangako na to protect and to serve. Ano po ang inyong komento sa loobin man sa isyong ito mga kababayan? Huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maging positibo man yan o negatibo sa ating komento, tanggapin po natin at babasahin po natin yan mga kababayan. So maraming salamat po at yan muna ang ating panibagong update. Kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform para lagi kayong updated sa kung anong mga trending videos, topic na nangyayari sa ating bansa. Iyon, maraming salamat po.